Kasama na po natin ang chairman ng COMELEC, Attorney George Garcia. Kamakailan nga lang po nilinaw ng COMELEC itong pansamantalang pag-iimbak ng ilang transmission devices at solar panels sa isang residential building sa Barangay Buhangin sa Davao City. Para lang po masiguro natin na walang irregularidad. Ito po, alamin natin mismo kasama natin Attorney George Garcia. Good morning po, Attorney. Magandang umaga po, Ma'am DJ Chacha, sa ating mga kababayan. Magandang umaga rin po. Ito nga po, matapos pong pumutok itong balita tungkol sa pansamantalang pag-iimbak nitong transmission devices sa isang residential area diyan po sa Davao City. Marami pong nag-aalala sa seguridad tungkol sa mga kagamitan na ito. Para lang po masiguro natin na walang mangyayaring irregularidad sa paparating na halalan. Ano nga po ba itong mga nakitang transmission devices at solar panels sa isang residential area dyan po sa Davao City? Maraming salamat po, Ma'am DJ Chacha. Yan po ay mga transmission equipments katulad po ng Starlink at saka solar panels na kinakailangan gamitin natin doon sa mga lugar kung saan wala pong signal. Hindi po yan para sa Davao City, para po yan sa Tagum at doon sa mga sa kalapit na probinsya katulad po ng Davao del Norte at Davao del Sur. Yung po ay kinakailangan lang mailagay kahit isang araw, dalawang araw lamang sapagkat alam niyo po, Mamase at Ma'am DJ Chacha, wala po kasi na warehouse dyan po sa Davao City ang tumatanggap na maiksi ang araw lamang ng pag-stay ng mga kagamitan. And ang gusto po nila ay 6 na buwan o kung hindi naman ay 1 taon. Yan pong mga solar panels na yan at yung pong transmission device katulad ng Starlink ay kinakailangan na namin maikabit sa paaralan na walang signal ng April 15. Kaya nga po hapon din na umaga, yan po ay na-transport na kaagad sa iba't ibang lugar dyan po sa Davao Region. Dahil nga po ginawang temporary staging area lamang, yung lugar na yon at alam po naman namin yon dahil nabanggit po sa amin yan at kasama sa report sa amin nung I1. Again, yan po ay mga transmission equipments lamang. Wala po yung counting equipments, wala po yung hindi po yan mga machine na bumibilang sapagkat yung pong machine ay nung April 4 lamang po natin sinimulan yung pagdidistribute sa Kidapawan City, sa Iligan City at sa Zamboanga City pa lamang po. At kahapon nga po, dyan naman po sa Caraga kasama ang Batanes. Okay. COMELEC Chairman una po, COMELEC Chair. Ang tanong din kasi ng marami, okay, yung explanation nyo, that explains it kung bakit nasa residential area. Pero hindi po ba pwedeng tie up halimbawa ng I1JV, ito pong responsibilidad dito sa pag-iimbak ng mga transmission devices na yan, and with a government agency dun sa area kung wala mang warehouse sa tatanggap nito mga transmission devices? Kasi ang tanong ng marami, bakit kasi residential area? Kaya po siguro napalutang na baka magkaroon ng irregularidad kasi nasa residential area. Actually po, meron naman pong notice, proper notice sa lahat ng concern dahil nga po sa kinakailangan lang may pansamantala na paglalagakan kahit 1, 2 araw dahil nga po sa wala po talagang handle o willing na kuhanin yung pag-iimbak pansamantala nitong mga transmission device na to. But just the same, Ma'am DJ, ginagarantiya naman natin sa sambayanan na ito po yung mga transmission device lamang at wala po itong effect whatsoever sa pagboto natin at pagbilang, maliban na lang doon sa mga lugar na kung saan po wala talagang signal. And after naman po nung kinabukasan ay na-transport na po kaagad dyan in the presence of the PPCRB, media, at saka po yung mga PNP and other pong cause-oriented groups. Meron po bang ibang areas na kung saan gagawin yung halalan na may ganitong issue rin na walang lugar dun sa, walang warehouse sa tatanggap kaya nasa residential area ang transmission devices or solar panels? Yes po, meron din po. Kaya lang isang araw lang naman po nag-i-stay dahil kinabukasan din kinukuha na rin po ng mga truck kaagad dahil kinakailangan i-transmit kaagad o i-transport kaagad doon sa mga lugar na malalayo. Remember po, meron talaga laging staging area, katulad nga po rin ng mga DRE na kung saan dinadala po namin yan sa mga hub ng komisyon na kung saan doon muna pansamantala. Doon po yung hub namin kasi, dyan sa may Davao Region, hindi na po kasi pwede mag-accommodate ng ibang equipments kasi dyan na po dadalhin yung DRE at kasama na rin po yung mga ibang gamit katulad ng baterya at iba pang gagamitin sa araw ng eleksyon. So again, yan na po yung garantiya natin sa sambayanan at kahapon naman po na-distribute na lahat yan at nasa iba't ibang provincial capital na
o sa opisina ng local COMELEC. Oo, so hindi lang sa Davao nangyari itong ganitong incident, walang dapat ipangamba itong mga kapatid natin na nakikinig sa atin ngayon. Sinabi niyo rin po, no, Chairman, ng COMELEC mismo na si I1JV ang may responsibility dito sa pag-forward deployment nito mga gamit na to. Ano po bang batayan? Na yun muna yung una kong gusto malaman sa pagpili ng partner sa mga ganito pong kalalaking proyekto, at paano po natin nasisiguro yung safety measures naman na pinapatupad nitong partner ninyo na I1JV? Una, kasama po yan sa terms of reference sa ating pong kasunduan sa kanila. Number two, nagkaroon po yan ng procurement process. In fact, kung hindi ako nagkakamali, mga 7 ang nag-participate para po dyan sa transmission natin. At ito po ay naipanalo nga nung I1 bilang provider nitong ating mga transmission devices. Katulad ng mga SIM cards din ng iba't ibang telco companies. Kasama na rin yung 7,000 at ngayon po halos 8,000 na Starlink na gagamitin natin doon sa mga lugar na wala pong signal para makapag-transmit. So again, yan po ay sa isang competitive bidding na panalunan po. At nakatali yung mismo mananalo doon sa terms of reference at kontrata na pinirmahan nila po sa atin sa COMELEC. Oh, is there a way for COMELEC to find out kung talagang hindi po nagalaw or na-tamper itong mga transmission devices po natin and solar panels habang naka-imbak doon sa residential area diyan po sa Davao City? I mean, may protocols po ba tayo just to check yung pong integridad itong mga kagamitan na ito? Ay opo, wala naman pong problem yan dahil nga sa una pagkakinabit po yan may inspection din yung aming pong mga technical support staff sa bawat eskwelahan ng dito po na gagamitin sa ating halalan. So meron po tayong mga technical support staff na mag-i-inspect at titingin at sisiguraduhin na makakapag-transmit ng tama yung mga transmission devices na ito. So yung mga nagiging critical po ngayon sa ganitong nangyaring setup dahil sa pangamba na baka magamit sa dayaan, paano po natin ipaliliwanag sa kanila na walang mangyayaring ganon at ligtas at maayos pa rin ang proseso at walang dapat ipag-alala? Katulad po ng ating naipangako at patuloy at lagi nating sinasabi, sasagutin po namin ang katanungan ng sambayanan sa darating na eleksyon na bilang ba ang boto ko. Anong ibig sabihin? Yung pong ating kasi mga makina ang pinaka-crucial din sa bandang huli. Yung lagi na lang katanungan, teka muna, pinasok ko yung balota ko, may lumabas na resibo. Yan ba ang siguradong binilang ng mismong makina na yan? Yan pong bagay na yan ay masasagot na namin sapagkat may mga features po yung makina natin na makikita ng mga kababayan natin yung mismong mga balota na naihulog sa maghapon and therefore mabibilang. At the same time, yung pong mismong election returns na pagbabasihan ng matatransmit na results ay maipapaskil ka agad sa labas ng presinto at 30 na entity sa mabibigyan ng kopya ng election returns. Maliban na sa pagka po nag-transmit, nakatransmit to all for the first time. PPCRB, NAMFREL, Majority Party, Minority Party at sa media, meron na pong automatic na transmission sila dahil meron po silang server. Nangangahulugan yung lahat ng entities na ito ay pwedeng magkumpara kung pare-parehas ang pinadala sa kanila galing sa isang presinto at yung pinapadala rin sa COMELEC. May mga paraan na sila ngayon to counter-check kung yung lahat ba ay sadyang nanggaling sa presinto na yan. Chair, magandang umaga po sa inyo. Bago ko kumambyo dun sa usapin ng mga pasaway na candidates, follow up lang dito sa usapin na to. Paano po ba napipili ng COMELEC o ng inyong partner kung saang residential area dapat itatago pansamantala itong mga transmission equipment na to? Yan po kasing base sa ating pong initial na report kahapon, coming from I1, yan po kasing pinaglagyan na bahay ay doon po mismo sa nanalong subcontractor noong pagdi-deliver ng mga gamit sa iba't ibang probinsya at syudad katulad ng Tagum City, dyan po sa Davao del Norte. And so, part po yun, as reported sa amin, na mga posibleng lugar na pansamantala munang malagakan kahit isang araw ng mga gamit para magkaroon ng maging staging area at pagkukuhanan ng mga truck na gagamitin nga sa pagdi-deliver sa iba't ibang malalapit na probinsya. Nanalo sa contractor, meaning nagbidding din po itong mga to? Sa kanila po yun, hindi po sa COMELEC. Yan po ay mga subcontractor po na talaga namang kinakailangan magkakaroon ng mga subcontractor dahil lalo pa kung ikaw ay transmission company at hindi ka naman talaga doon sa pagdi-deliver ng mga ganyan, kinakailangan mag-subcontract ka na magdi-deliver doon sa iba't ibang probinsya or syudad o bayan na gagamitin yung mga transmission device na yan. Take note,
yung pong transmission devices na ito ay doon lamang sa mga lugar na wala pong signal. Hindi po lahat ng buong bansa ay may mga transmission devices na ganyan, sapagkat yung pong 7,000 natin at magwa 8,000 na nga ngayon dahil magbibigay sila ng dagdag pa na 1,000 ay doon lang sa mga lugar na wala pong signal ang ating mga telco. Gaano karami po ulit yung walang signal na area? Lahat-lahat po yan ay 7,000, pero nagpapa-standby po kami ng 1,000 para kung sakasakali po na may mga lugar pa. Meron po kasing unstable minsan ng signal ng Smart, ng Globe, ng dito halimbawa. So kakailanganin namin na meron ding Starlink po na device doon para kung sakaling mag-fail ang transmission ay at least meron pang backup para makapag-transmit ng result mula sa presinto sa napakalayong barangay papunta sa bayan, papunta sa PPCRB, NAMFREL, Majority Party, Minority Party, Media at sa COMELEC server din po. Oo. Attorney, susugan ko lang yung tanong ni Maricel dito. Sabi niyo po, yung residential area sa pinag-iimbakan ngayon nitong mga, o napag-imbakan nitong mga transmission devices at solar panels, ang nagpabid na nito ay si I1JV. Tama po ba yung pagkakaintindi namin? Tama Oo, po yan. labas po ang COMELEC dyan. Sila na po ang responsible at kami po ay informed. Pati yung local COMELEC namin tungkol sa kung nasaan na at kung dumating na ba yung mga kagamitan na yan. In the same manner, katulad din po halimbawa naman noong mga machine. Yung pong machine na gagamitin sa ating pagbilang, ang COMELEC po ang may naka-care of sa amin yung lahat ng pagdi-deliver po nito. Kasi iba po ang machine, iba rin po kasi ang balota. Hindi po katulad ng transmission devices na hindi naman po ginagamit sa pagboto, pagbilang ng mismo mga boto natin. Oo. And doon sa that specific area sa Buhangin sa Davao City na sinasabi ninyo yung naging, kumbaga nagkaroon ng bidding yung ibang mga residential areas. Dahil sa pumutok tong issue na to, chinek po ba natin kung ilang mga residential areas yung nagkaroon ng bidding with I1JV at kung bakit ito yung napili nila? For transparency lang din kung sakali, syempre, matanong kayo, at least alam po natin ang isasagot. Meron po kaming operation group at doon po sa operation group namin ay submitted ang lahat ng mga dokumento patungkol na. Kaya nga po alam namin na meron po dyan ng mga kagamitan at hindi po kami nagulat dahil nga po reported sa amin. At in fact po, kaya nga po medyo hindi naman nakakapagtaka yung ginagawa rin po na pagre-report. Tama lang naman po yan. Pero yung po kasi, ineksakto nung mismo nag-upload ng video, kukuhanin na po kasi yung mismo mga gamit na yan ng truck, ng mga truck at ng mga deliver sa iba't ibang probinsya. So ibig sabihin, kung ano man po yung kadahilanan, but just the same, harapin na lang natin na naandyan, but oras lang po kasi at kinuha na rin yung mga kagamitan na yan sa talagang temporary staging area lang po kasi yon. Kasi nga po, wala pong malaking space o wala po kasi walang space. warehouse na tatanggap. Walang warehouse na Nabanggit nyo nga po kanina. Just the same, properly accounted na po yan kahapon. Kahit po yung mga media organizations at citizens arm na sumama mismo sa paghahatid sa mga iba't ibang probinsya at lugar kung saan intended ang mga ito. At hindi ito first time ginawa ng COMELEC sa mga areas na mahirap po yung signal na binabanggit nyo kanina? Kumbaga, hindi naman to first time. Kaya For this election, nung pong kasing mga dati po, Ma'am DJ, wala po naman tayong Starlink na ginamit. Therefore, ito po Starlink talagang ginamit natin for the first time para sigurado na tayo makakapag-transmit ng results. Kasi nga po, nung tayo nag-pilot test, mga ilang buwan na nakalilipas, katulad sa Sulu, in a matter of 3 to 5 seconds, nakapag-transmit po kami gamit ang Starlink equipment. Okay, so first time ginawa na yung transmission device at solar panels na imbak sa residential area for this election. Tama po? Yes po, tama po kayo. So dahil sa nangyari ngayon na nabibigyan po ng, kumbaga, kulay ng iba, hindi po ba yung nangyaring yan? Meron po ba tayong plano in the future na i-revise yung protocols ng COMELEC para sa susunod wala nang ganitong issue? Halimbawa, kung wala talagang warehouse sa isang lugar, sa isang government agency na lang, maybe, na po pwede pong maimbak itong mga transmission devices and solar panels na ito? Yes po, yan naman po yung kasama sa mga improvement na pwede nating gawin. Kasama rin po yan sa tinatawag nating contingency measure. Halimbawa, wala talagang warehouse, wala talagang government agency na pwedeng pag-imbakan katulad ng kanilang mga... Kasi minsan po kahit government agency, ayaw naman silang magsisecure
ng mga ganitong klaseng device sa eleksyon. And kaya po napipilitan, papunta ko tayo sa Plan C hanggang Plan D. And therefore, yan po yung Plan C natin, hindi po yan yung Plan A and B. And kasama po yan sa ating mga protocol. At huwag po kayo mag-alala. Again, ginagarantiya ng COMELEC sa mga susunod pang mga eleksyon natin ay patuloy natin i-improve. Kasi po, Ma'am DJ din at Ma'am Mase, first time ito sa kasaysayan ng komisyon din na tayo ay nag-unbundle. Hindi natin sinama ang transmission sa mismong nanalo kung sino ang mag-susupply sa COMELEC ng machine. Ibig sabihin po, nakaseparate po ang kontrata kasi ang gusto nga natin may check and balance doon sa nagbibilang ng boto at yung nagtatransmit naman ng results. Okay. Chair, kakambyo lang ako doon sa mga pasaway natin ng mga kandidato. Ano po? Hanggang kailan po ba yung ibinigay natin doon sa mga hinihinga natin ng paliwanag, particularly yung kandidato po dito sa Pasig na mag-submit ng kanilang explanation? Aba Mamase, 3 araw lang po yun. So hindi po tayo nagkakamali. Ngayong araw na ito ang deadline sa pagsusumite ng eksplanasyon. Yan po ay pagsisimula ng proseso. Gusto natin liwanagin sa mga kababayan natin. Pagsisimula ito ng proseso kasi po pagkatapos ng pagsagot niya ay maaaring i-assess na nung task force namin kung dapat ba siyang kasuhan ng kasong kriminal. Yan po ay election offense na may 1 hanggang 6 na taon na pagkakakulong or disqualification. So, yan po ay part ng ating due process na tinatawag. At again, ngayong araw na ito mag-i-issue rin po kasi kami ng isang show cause order laban sa isang kandidato rin for governor, I think incumbent governor din, na sa ating assessment ay maaari ding humarap doon sa violation ng ating anti-discrimination policy na at least for the first time meron ang COMELEC. Ito yung sa Misamis Oriental Governor, ano, sir? Tama po kayo. At yan po i-issue rin natin, pagpapaliwanagin, upang kahit naman paano, mayroon din pamamaraan yung mga nasaktan o yung mga na-discriminate na venue or avenue para po ma-ventilate nila yung kanila pong nararamdaman at kanilang karapatan. Sir, meron na bang nasampulan ang COMELEC ng mga ganitong kandidato in the past? Mukhang kahit nung kayo ay nagko-cover dito sa COMELEC, wala pa dahil nga ito ay kauna-unahan. Nung pong ating na-propose ito dyan po sa Commission NBank, ito po'y kaagad na tinanggap ng Commission NBank yung anti-discrimination policy natin dahil nga sa kasarian o kaya dinidiscriminate ka dahil ikaw ay sinasabing may AIDS o dinidiscriminate ka dahil sa ikaw ay may kapansanan o ikaw ay nakatatanda o ikaw ay babae o ikaw ay kabilang sa isang grupo na sa kanilang palagay ay hindi kaparehas ng prinsipyo na ating pong pinapanindigan. So yan po lahat ng yan, ay may iba't ibang batas naman yan. Pinagsama-sama lang natin at ginawa nating ground for disqualification at election offense. Pero meron po kayong nabanggit na mag-i-issue ulit kayo ng panibagong resolution para suportahan itong anti-discrimination. Tama po ba? Yung pong pagtatalaga ng safe space naman. Dapat ang entablado kapag nangangampanya, ang ating polling places, ang ating polling precincts, ang ating social media platforms, dapat po safe space yan. At dyan po ipapaliwanag natin yung kabuuan ng pagiging safe space. Ibig sabihin, hindi ito ginagamit na dahilan para maghamak ng ibang tao o yung mangyurak ng karangalan ng ibang grupo. Sapagkat hindi po kinakailangan pa sa pagkuha ng boto ay nagdi-discriminate tayo ng ibang individual o tao kahit maaari ito pagpapatawa na may mga ilan na tumatawa o pumapalakpak sa kanila po yun. Pero paano ang kabuuan ng lahat? Hindi po ba dapat kahit paano modelo tayo bilang kandidato ng mga bata, ng mga nanonood sa atin, dapat nagiging basihan tayo na pwede nga yung ugali natin pagbasihan, hindi yung kababawan at lalong-lalo na yung kabastusan. At bukod po dito kay Attorney Sia at saka po kay Governor Unabia, meron pa po ba tayong mga ibang kandidato na binabantayan, minomonitor, kaugnay pa rin ng mga discrimination issues? May tinitingnan po tayo dito sa may Southern Luzon sa isang kilalang-kilala na artista pero hindi po siya. Siya po ay sa tingin din, may mga pinagsalitaan din po siya na sinasabing may mas malalim at mas malawak na parang sinabi lipas na or etc. kung ano man. Alam niyo po, ang negative campaigning naman talaga, Ma'am Mase, Ma'am DJ Chacha, ay pinapayagan sa ating pong mga batas. Pero hindi po nangangahulugan na makakayura ka ng damdamin o makakatapa ka ng karapatan. Kaya nga po tayo may cyber libel. Kaya nga tayo may libel. Kung may libel at cyber libel, ano naman ang parusa kung yan ay isang kandidato? Paano naman pagkakandidato? Ibig sabihin, ganung kaso na lang. Paano kung yung kanyang status bilang isang kandidato?
Oo, Chairman, bukod sa pag-i-issue po ng show cause orders, may iba pa bang pwedeng gawin ng COMELEC para maiwasan po itong mga sexist remarks sa mga campaigns nitong ating mga, pasaway na tumatakbo po ngayong halalan? Yan naman pong show cause order, Ma'am DJ, ay pagsisimula lang. Kasunod yan, maaaring disqualification na petisyon na o kaso and or election offense, kasong kriminal. Harap at harap sila, tapos na eleksyon o bago mag-eleksyon, ay kinakailangan harapin nila yung kaso po na yan. Sa bandang huli po talagang hindi mo mapipigilan. Meron talaga na bastos ng mga kandidato o yung mga kandidatong walang pakundangan sa pagsasalita nila at the expense of others. Bakit hindi na lang nila bastusin yung sarili nila? O kaya naman yung ang joke address sa sarili nila. Wala tayong masasaktan kung sarili natin ang ating pong i-joke o papastusin na ganyan. Pero yung ibang tao na walang kamuwang, ano po ba naman ang muwang ng mga single parent? Dapat nga natin ipagpursigihan sila at parangalan dahil sa kanilang katayuan ay nakakapagpalaki sila ng mga anak, nakakapagpatapos, nakakapagbuhay ng pamilya. So dapat hindi natin hinahamak yung mga katulad po nila. Oo. Chairman, paano minomonitor ng COMELEC yung mga ganitong klase ng issue? Meron ba tayong team na strictly for monitoring lang nitong mga sinasabi ng mga kandidato natin sa campaign sorties nila? And kung sakali na wala, nag-aantay na lang po ba tayo nitong mga halimbawa na upload on social media bago yung aksyon? Meron po kaming task force SAFE. Yan po talaga yung task force namin na nagpapatupad ng pulisiya natin sa anti-discrimination. Aaminin din natin, kulang naman kami sa tauhan, pero yun po ang kagandahan din ng social media. Kung merong isang bagay na maganda sa social media at sa artificial intelligence, nakikita po kasi natin, hindi pa pwedeng basta itanggi. Hindi pa pwedeng, katulad ng sinasabi, na splice kasi, hindi kasi buo yung sinabi o binanggit na whatever. Pero nakita pa rin natin yung mga sinabi at hindi po madidina yung bagay na yan. Hindi na kinakailangan ng affidavit dyan Hindi na kinakailangan ng may manunumpa. Dahil to see is to believe naandyan Bakit the best evidence is the video by itself. Kaya po, mas madali na ngayon sa part ng COMELEC yung magkaso, magdemanda at mag-prosecute ng mga violator. Sir, pahabol lang yung internet voting kasi nakatanggap ng complaint sa Supreme Court. Pero April 13 na, di ba, yung simula ng inyong overseas absentee voting. Anong mangyayari dyan? If that's the case. 2 taon na po natin hinihintay yung petition na yan Kasi nga po 2 taon na kami simula na magdesisyon na mag-i-internet voting. Yung resolution namin is almost 2023 pa namin na ilabas na magkakaroon tayo ng internet voting. Kami naman po, welcome po sa atin ito. Handa naman po tayo sa ganitong klase mga petisyon. Basta importante meron tayong opsyon na sa ating mga kababayan abroad na makaboto using the internet. Hindi na po sila pupunta pa mamase sa mga embahada o konsulada na pagkalayo-layo kaya hindi po sila nakakaboto. O kaya naman nagpapadala kami ng envelope dati na naglalaman ng balota. Hindi naman nila binabalik yung mga balota na iyan. 90% ay hindi binabalik at napakalaki ng ginagastos ng COMELEC. At least ngayon, lalo pa nga seafarers, may gamit ng cellphone, laptops, iPad. Makakaboto na po sila. Kahit paano, pagpapadali ng pagboto ng mga kababayan natin. Kaso paano pag hindi naglabas ng decision yung Supreme Court before April 13? Makakaboto po sila using the internet. Ang talaga lang pong pinapanalangin natin, sana ay wala namang restraining order. But this is without influencing po yung kapangyarihan ng ating pong Korte Suprema. Last issue na lang, sorry na Chairman kasi alam namin busy ka. Last na lang po, nagbabala kayo kamakailan tungkol po dito sa maling paggamit ng Emergency Cell Broadcast Systems or ECBS ng ilang kandidato ngayon pong panahon ng kampanya. Ito na, confirmed may mga gumagamit talaga. Saang probinsya po itong mga ito at ano po yung posibleng maging legal na parusa sa mga kandidato po na gagamit nito? Kung mapatunayan na talagang gumamit po sila ng ECBS. Yan po ay sa Masbate yung huling na monitor at kaya nga nag-react din tayo sapagkat hindi naiintindihan minsan ng mga makikitid na utak na gumagamit po niyan na yan ay ginagamit natin for emergency responses. Paano kung sa mga susunod may mga ganyan at hindi maniwala ang tao at akala nagjo-joke lang o akala nangangampanya lang kaya may ganyan. Samantalang yan ay for disasters sa natural calamities natin ginagamit. So sa amin po ay may ugnayan naman tayo sa DICT at saka sa ating pong National Telecommunication Company at kung sakasakali violation po yan ng National Telecommunication Law natin. And kung yan ay magiging ground ng disqualification, titingnan po natin. Kaya lang,
yung po kasi mga nakalagay na pangalan doon, malamang-lamang i-deny nila yan at sasabihin niya hindi naman din Sigurado. sila. Oo. Papaano nga kung hindi naman talaga sila pala yun? Oo. Pinapalabas lang na sila yon. So unfair din naman talaga. Ang dapat dyan mahuli, maaresto sino ang responsible. Oo. Hindi lang dahil lumabas yung pangalan doon. Baka maya-maya, DJ Chacha nakalagay at saka Maricel Alili. Hindi naman talaga kayo pala ang nag-message ng ganon. Oo, ayan. Maraming salamat, Chairman, ha. Malinaw na ngayon. Ayan, at least walang dapat ipag-alala itong mga nakatutok sa atin ngayon dahil magiging transparent at ang COMELEC at magiging malinis pa rin itong paparating na midterm elections. Any final words, Chairman? Garantya po natin yan, Ma'am DJ, dahil po naniniwala ang sambayanan kapag alam nila ang nangyayari at may pakialam po sila sa ating ginagawa para sa halalan. Maraming salamat po. Maraming Salamat, salamat. Chair. Yan nga po si COMELEC Chairman Attorney George Garcia.